What's up mga ka-oat? So meron naman tayong DIY project na wood resin. Syempre nag-DIY naman tayo kasi wala tayong budget masyado pampagawa nito. So eto na, dito nagsimula yung lahat kasi meron akong itatapon na sanang wood, solid wood. Kaso nga lang nakitaan natin ng potential na pwede natin gayahin yung nakita natin sa YouTube. So kaya nga kinarb natin para magbukang ganito. Yan, tingnan nyo. So yung ginamit ko nga pala dyan, yung palm router na meron ako dito sa bahay. So ganyan yung naging kalalabasan niya. So next natin na gawin, maglagay tayo ng epoxy resin. Pero specifically yung resin na ginamit natin is wood resin talaga, kasi di pwede yung mga polymer kasi nag-research tayo, no? O syempre binuhusan natin, nakadalawang litro tayo dyan sa unang buhos, ha. So na-spread lang muna natin para sipsipin ng wood yung lahat ng resin na binuhos natin, no? Syempre yan yung first step natin na ginawa dyan sa resin. Syempre yung next step natin dyan, guys, is maghintay na magpatuyo ng resin. Syempre, no, matagal talaga yung process ito. Inabot ako ng 1 week, no, sa paggawa nito. So yung design ko nga pala dyan is wala kong alam. So next step natin, busan natin ng second coat niya. Pero o nga pala, guys, nakalimutan kong mag video. Sobrang makakalimutin na talaga ako. Di ko na videohan yung ginawa natin na parang ocean effect. Syempre nakalimutan natin yon kasi tanga ako. Pero fourth coat na natin to mga boss, ha. Make sure nyo muna i-level nyo lang na pantay lahat ng sides, kasi yung resin pag nilagay mo or binuhos mo na sa wood, mag-o-automatic level lang siya. So pag levelado yung project mo, yung resin automatic talaga magle-level na lang, kasi parang liquid din siya sa una pero titigas siya, sobrang tigas, gaya ng burak. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo dyan, ako nile-level ko talaga. Meron pa akong ginamit, no? Tingnan nyo, guys, sobrang lutang na ako dyan kasi sa project na to. Syempre kasama natin si M21 dyan kasi siya yung pinagkunan natin ng base. So ayan, medyo fifth coat na tayo dyan, ha. Nakalimutan na rin namin ulit mag video. Ganun kami katanga. So mag-comment nga kayo, guys, kung saan umabot yung video natin to, para malaman natin kung saan umabot yung video, ha. Mag-iwan kayo ng comment. Ayan, tingnan nyo. Pero feeling ko ito na yung last coat natin, kaya start na tayo magliha. O nga, yung curing 1 day talaga, 1 day per coat para solid. So tingnan nyo, ito yung most satisfying para sa akin, yung nagliha na tayo. Tingnan nyo naman, no, from frosted na effect, mamaya magiging crystal effect yan, kasi yung grit na ginagamit natin is 40, 80, 100, 180, 240, 320, tsaka hanggang 400. Yan yung rough. Then bigla tayo nag-switch sa 800, sa 1,200, sa 2,000, tapos yung last part is 3,000. Kaya naging ganito yung mukha niya, oh. Syempre, no, parang crystal na, no. Pero di pa yan yung final na part, mga boss, kasi ibabapping pa natin yan para maging crystal effect na. So ito yung last part na niliha natin. Ito na yung 3,000. Nag-wet sanding tayo dyan kasi medyo hindi smooth yung pagliha pag dry kasi. So kaya binasa natin gaya ng so ayan na, guys, medyo napatagal lang tayo sa pagliha, pero satisfying naman talaga kasi ito yung gusto kong part ng trabaho ko, eh. So ito na yon.
nag-apply na tayo ng buffing, buffing compound ba yun or rubbing compound? Basta yan na yan. O, tingnan mo, napakaganda, diba? Gagaya ng asawa ko, napakaganda. Shit! Ito na, so nilagay na natin sa kwarto natin. Pero syempre may kulang pa yan, di pa yan natatapos yung project natin kasi gusto ko lagyan yan ng sarili niyang USB. Kaya pumunta tayo sa DIY para bumili ng USB charger port. So binilt in natin yan at ito yung kinalabasan ng project natin, no, di ba? Konting montage lang. So reference yan yung cellphone niya. So maliit lang to guys, pero yung budget na inabot sa akin dito nasa 5,000. Di pa kasama yung wood ha, resin pa lang yan. So kung nagbabalak kang gagawin to, napakadali lang pag may idea ka tapos alam mo yung process or step by step ng process ng paggawa nito. So mag-iwan ng comment kung saan nakaabot to. Ingat!